May isang babala na iniwan si Jesus na hanggang ngayon ay patuloy na gumugulo sa isipan ng maraming mananampalataya. Isang pahiwatig na nagsasabing, kapag ang Israel ay tinamaan mula sa silangan at mula sa kanluran ay may mangyayaring paggalaw sa kalangitan. Marami ang nagtatanong kung ito ba ay tanda ng nalalapit na mga pangyayari na matagal nang isinulat sa banal na kasulatan. May mga propesiya sa Biblia na tila unti-unting nagkakatotoo sa ating panahon. At kung totoo nga ito, ay maaring mas malapit na tayo sa mga huling araw kaysa sa ating inaakala. Sa buong kasaysayan ng Biblia, ang Israel ay palaging nasa gitna ng plano ng Diyos. Ito ang lupain na pinili ng Panginoon upang doon ipakita ang kanyang kapangyarihan at kanyang mga pangako. Doon ipinanganak ang mga propeta na naghatid ng kanyang mga salita sa buong mundo. At doon din dumating ang tagapagligtas na si Jesus na nagbigay ng pag-asa sa sangkatauhan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ang anumang mangyari sa Israel ay tila may malalim na kahulugan para sa buong mundo. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng pag-subscribe at pag-share ninyo ay malaking tulong upang mas marami pang tao ang makarinig ng mga mensahe ng pananampalataya. Sa ganitong paraan ay mas marami pang puso ang maaring maabot ng salita ng Diyos. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng katotohanan sa panahong ang mundo ay puno ng pagkalito at takot, at ngayon ay sama-sama nating tuklasin ang isang misteryo na matagal nang nakasulat sa banal na kasulatan. Sa aklat ng Matthew 24 verse 27 ay sinabi, "For as the lightning comes from the east and shines even to the west, so shall also the coming of the Son of Man be." Ang talatang ito ay nagpapakita ng isang makapangyarihang larawan ng biglaang pangyayari na makikita ng buong mundo. Ipinapahiwatig nito na ang mga tanda mula sa silangan hanggang sa kanluran ay maaring magbigay babala sa nalalapit na pagbabalik ng anak ng tao. Para sa maraming mananampalataya, ito ay isang paalala na maging handa at manatiling matatag sa pananampalataya. Habang pinagmamasdan natin ang mga nangyayari sa mundo ngayon, maraming tao ang nagsisimulang magtanong kung ang mga pangyayaring ito ay konektado sa mga sinabi ni Jesus. Kapag ang Israel ay nahaharap sa panganib mula sa iba-ibang direksyon, maraming naniniwala na ito ay hindi lamang simpleng pangyayari sa politika o digmaan. Para sa ilan, ito ay maaring bahagi ng mas malaking plano ng Diyos na matagal nang ipinahayag sa Biblia. At kung ang langit nga ay gagalaw tulad ng ipinahiwatig sa mga propesiya, maaring tayo ay nabubuhay sa isang napakahalagang yugto ng kasaysayan. Una, ang tanda mula sa silangan at kanluran. Maraming salita sa Biblia ang naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa mga darating na pangyayari sa mundo. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na ideya ay ang pagbanggit sa silangan at kanluran bilang bahagi ng isang tanda. Sa kasaysayan ng Israel, madalas itong nasa gitna ng mga digmaan at tensyon ng mga bansa. Kapag may nangyayaring kaguluhan sa paligid ng bansang ito, napapansin ng mga mananampalataya na tila may koneksyon ito sa mga propesiya. Dahil dito, maraming tao ang nagiging mapagmatsyag sa bawat pangyayari na may kinalaman sa Israel. Ang Israel ay isang maliit na bansa, ngunit napakalaki ng papel nito sa kasaysayan ng pananampalataya. Dito naglakad ang mga propeta at dito rin ipinanganak si Jesus na tagapagligtas ng mundo. Sa bawat pahina ng Biblia, makikita kung paano ginamit ng Diyos ang bansang ito upang ipakita ang kanyang plano sa sangkatauhan. Kaya kapag may banta o digmaan na nagmumula sa iba-ibang direksyon, maraming naniniwala na may mas malalim itong kahulugan. Para sa ilan, ito ay maaaring isang paalala na ang mga salita ng Diyos ay patuloy na gumagalaw sa kasaysayan. Sa aklat ng Matthew 24 verse 27 ay ganito ang sinasabi, "For as the lightning comes from the east and shines even to the west, so shall also the coming of the Son of Man be." Ang talatang ito ay naglalarawan ng isang pangyayaring biglaan at makikita ng buong mundo. Ipinapakita nito na ang kilos ng Diyos ay maaring mangyari ng mabilis at hindi inaasahan. Para sa mga mananampalataya, ito ay paalala na maging handa sa anumang oras. Ang kidlat na binanggit sa talatang ito
ay sumisimbolo sa kapangyarihan at liwanag ng Diyos. Kapag ang liwanag ay sumiklab mula sa silangan hanggang sa kanluran, ito ay nakikita ng lahat. Ganito rin ang larawan ng pagbabalik ng anak ng tao ayon sa mga salita ni Jesus. Walang sino man ang makakapagtago o makakaiwas sa araw na iyon. Ito ay magiging malinaw at makapangyarihang pagpapakita ng presensya ng Diyos. Sa pag-unawa ng maraming mananampalataya, ang mga pangyayari sa paligid ng Israel ay hindi lamang simpleng balita ng mundo. Ito ay maaaring bahagi ng mas malaking kwento na matagal nang ipinahayag sa Biblia. Kapag may tensyon mula sa silangan at kanluran, maraming tao ang nagiging mapagnilay sa kanilang pananampalataya. Ito ay nagiging paalala na ang kasaysayan ng mundo ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Diyos. At para sa bawat mananampalataya, ito ay panawagan na manatiling gising sa espiritual na katotohanan. Ikalawa, ang babala tungkol sa mga bansa na liligid sa Israel. Sa maraming bahagi ng Biblia, binanggit na darating ang panahon na ang Israel ay haharap sa matinding pagsubok mula sa mga bansa sa paligid nito. Ang ideyang ito ay hindi lamang simpleng hula, kundi isang babala na paulit-ulit na makikita sa mga banal na kasulatan. Kapag ang mga bansa ay nagsimulang magtipon laban sa Israel, maraming mananampalataya ang naniniwala na ito ay may espiritual na kahulugan. Hindi lamang ito tungkol sa politika o kapangyarihan ng mga bansa. Para sa ilan, ito ay isang paalala na ang plano ng Diyos ay patuloy na gumagalaw sa likod ng mga pangyayari sa mundo. Ang Israel ay madalas ilarawan sa Biblia bilang isang bayan na pinili ng Diyos upang ipakita ang kanyang mga pangako. Dahil dito, maraming beses itong naging sentro ng alitan sa kasaysayan. May mga digmaan at tensyon na tila paulit-ulit na bumabalik sa lupaing ito. Sa bawat pagkakataon na ito ay nangyayari, maraming tao ang nagbabalik sa mga pahina ng Biblia upang maghanap ng kahulugan. Ang kanilang layunin ay maunawaan kung ang mga pangyayaring ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Sa aklat ng Zechariah 12 verse 3 ay ganito ang sinasabi, "And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people. All that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it." Ang talatang ito ay nagpapakita ng larawan ng Jerusalem bilang isang lungsod na magiging sentro ng alitan ng maraming bansa. Ipinapahiwatig nito na darating ang panahon na maraming bansa ang magtutuon ng kanilang pansin sa lugar na ito. Para sa mga mananampalataya, ito ay isang matinding paalala ng kapangyarihan ng Diyos sa kasaysayan. Kapag sinasabing ang Jerusalem ay magiging mabigat na bato para sa mga bansa, ito ay nangangahulugan na hindi madaling kontrolin o talunin ang bayang ito. Ang lungsod na ito ay may espesyal na lugar sa plano ng Diyos ayon sa maraming talata sa Biblia. Kahit gaano kalakas ang mga bansa na lalaban dito, ang huling kapangyarihan ay nasa kamay pa rin ng Diyos. Ito ay nagpapakita na ang kasaysayan ng mundo ay hindi lamang pinapatakbo ng mga hari at lider. Ito ay nasa ilalim ng mas mataas na kapangyarihan na siyang gumagabay sa lahat ng bagay. Para sa maraming mananampalataya, ang mga balita tungkol sa tensyon sa paligid ng Israel ay nagiging dahilan upang magmuni-muni tungkol sa kanilang pananampalataya. Ito ay nagiging paalala na ang mga salita sa Biblia ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ang mga ito ay maaaring patuloy na nagkakaroon ng kahulugan sa kasalukuyang panahon. Dahil dito, maraming tao ang nagdarasal para sa kapayapaan ng Jerusalem at ng buong mundo. Sa kanilang puso nananatili ang paniniwala na ang Diyos ang may huling salita sa lahat ng mangyayari. Ikatlo, ang pagkilos ng langit bilang tanda ng Diyos. Sa maraming bahagi ng Biblia, ang langit ay ginagamit bilang simbolo ng kapangyarihan at presensya ng Diyos. Kapag may mga kakaibang pangyayari sa kalangitan, madalas itong itinuturing na tanda ng isang mahalagang mensahe. Sa kasaysayan ng pananampalataya, maraming mananampalataya ang naniwala na ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga tanda sa langit. Ang mga pangyayaring ito ay nagiging dahilan upang ang mga tao ay magmuni-muni tungkol sa kanilang buhay at pananampalataya. Ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay hindi lamang kumikilos sa lupa, kundi maging sa kalangitan. Ang ideya ng paggalaw ng langit ay makikita sa maraming propesya na nakasulat sa Biblia. Ito ay madalas na nauugnay sa mga panahon ng pagbabago
o sa pagdating ng mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Kapag ang kalangitan ay tila nagkakaroon ng kakaibang tanda ang mga tao, ay nagsisimulang magtanong tungkol sa kahulugan nito. Para sa maraming mananampalataya, ang mga ganitong pangyayari ay nagiging paalala na ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa mundo. Ito ay isang paanyaya upang ang bawat isa ay magbalik loob sa Panginoon. Sa aklat ng Luke 21 verse 25 ay ganito ang sinasabi, "And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations, with perplexity the sea and the waves roaring." Ang talatang ito ay nagpapakita na ang kalangitan ay maaring magkaroon ng mga tanda na makikita ng buong mundo. Ipinapahiwatig nito na ang mga pangyayaring ito ay kasabay ng kaguluhan at pagkalito ng mga bansa sa lupa. Para sa mga mananampalataya, ito ay isang babala na ang mundo ay papasok sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan. Kapag ang araw, buwan at mga bituin ay binanggit sa mga propesiya, ito ay kadalasang simbolo ng malalaking pagbabago. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng bahagi ng kalikasan, kundi ginagamit upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Sa tuwing may kakaibang pangyayari sa kalangitan, maraming tao ang nagsisimulang magtanong tungkol sa mga salita sa Biblia. Ito ay nagiging sandali ng pagninilay para sa maraming puso na naghahanap ng katotohanan. Sa ganitong paraan, ang mga tanda sa langit ay nagiging paalala ng presensya ng Diyos. Para sa maraming mananampalataya, ang paggalaw ng langit ay hindi lamang isang misteryo ng kalikasan. Ito ay maaaring paalala na ang Diyos ay may mas malalim na layunin sa kasaysayan ng mundo. Ang bawat tanda ay nagiging paanyaya upang ang mga tao ay magbalik sa pananampalataya. Ito rin ay nagiging pagkakataon upang alalahanin ang mga pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa puso ng bawat mananampalataya, nananatili ang pag-asa na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ika-4, ang panawagan na manatiling gising sa pananampalataya. Sa maraming pagkakataon, pinaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na manatiling gising at handa sa espiritual na buhay. Ang panawagang ito ay hindi lamang para sa mga tao noong unang panahon, kundi para din sa mga mananampalataya sa kasalukuyan. Habang ang mundo ay nagiging mas magulo at puno ng ibang balita, ang puso ng tao ay madaling madala ng takot at pagkalito. Ngunit ang mga salita ni Jesus ay nagbibigay ng paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagiging gising sa espiritual ay nangangahulugan ng patuloy na pagtitiwala at paglapit sa Panginoon. Ang buhay ng tao ay puno ng mga pagsubok at mga pangyayari na hindi inaasahan. May mga panahon na ang mga tao ay nagiging abala sa mga bagay ng mundo at nakakalimot sa kanilang relasyon sa Diyos. Sa ganitong mga sandali, mahalagang balikan ang mga paalala na matatagpuan sa Biblia. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing gabay upang hindi mawala ang direksyon ng ating pananampalataya. Ito ay nagpapaalala na ang bawat araw ay pagkakataon upang lumapit sa Panginoon. Sa aklat ng Matthew 24 verse 42 ay ganito ang sinasabi, "Watch therefore, for you know not what hour your Lord does come." Ang talatang ito ay malinaw na paalala na ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi alam ng sinuman. Dahil dito, ang bawat mananampalataya ay inaanyayahan na mamuhay ng may paghahanda at pananampalataya. Ito ay hindi paalala ng takot, kundi paanyaya na manatiling matatag sa pag-ibig sa Diyos. Kapag sinabi ni Jesus na magbantay, ito ay nangangahulugan ng pagiging mulat sa espiritual na kalagayan ng puso. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtingin sa mga pangyayari sa mundo, kundi tungkol sa pagtingin sa sariling buhay. Ang bawat tao ay tinatawag na suriin ang kanyang pananampalataya at ang kanyang relasyon sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang puso ay nananatiling bukas sa liwanag ng Panginoon. Ito rin ay nagiging proteksyon laban sa paglayo sa landas ng katotohanan. Para sa maraming mananampalataya, ang panawagang ito ay isang paalala na ang buhay ay higit pa sa mga bagay ng mundo. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay matatagpuan sa relasyon ng tao sa Diyos. Kapag ang puso ay nananatiling gising sa pananampalataya, ang tao ay nagkakaroon ng kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang pag-asa ay patuloy na nabubuhay dahil ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa ganitong paraan, ang bawat mananampalataya ay natututong magtiwala sa Diyos sa bawat sandali ng buhay. Ikalima, ang pangako ng Diyos para sa Israel.
Sa maraming pahina ng Biblia, makikita ang mga pangako ng Diyos para sa Israel. Ang bayang ito ay pinili upang maging bahagi ng isang mahalagang plano sa kasaysayan ng pananampalataya. Sa kabila ng maraming pagsubok at digmaan ng Israel, ay patuloy na nananatili sa gitna ng kasaysayan. Ito ay nagpapakita na ang mga pangako ng Diyos ay hindi madaling mawawala o mababago. Para sa maraming mananampalataya, ito ay patunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang kasaysayan ng Israel ay puno ng paglalakbay ng pananampalataya at pagsubok. May mga panahon ng tagumpay at mayroon ding panahon ng matinding paghihirap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay patuloy na nagpakita ng kanyang paggabay. Ito ay nagpapaalala na kahit ang bayan ng Diyos ay dumaraan sa mga pagsubok, gayunpaman ang kanyang mga pangako ay nananatiling matatag sa lahat ng panahon. Sa aklat ng Genesis 12 verse 3 ay ganito ang sinasabi, "And I will bless them that bless you and curse him that curses you, and in you shall all families of the earth be blessed." Ang talatang ito ay bahagi ng pangako ng Diyos kay Abraham tungkol sa hinaharap ng kanyang lahi. Ipinapakita nito na ang Israel ay may espesyal na papel sa plano ng Diyos para sa buong mundo. Sa pamamagitan ng bayang ito, ang pagpapala ay maibabahagi sa maraming bansa. Ang pangakong ito ay hindi lamang tungkol sa isang bansa, kundi tungkol sa plano ng Diyos para sa lahat ng tao. Mula sa lahi ni Abraham dumating si Jesus na nagdala ng kaligtasan sa sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit maraming mananampalataya ang naniniwala na mahalaga ang papel ng Israel sa kasaysayan ng pananampalataya. Ang bawat pangyayari sa bansang ito ay tila nagiging bahagi ng isang mas malaking kwento. Isang kwento ng pag-ibig ng Diyos para sa buong mundo. Para sa maraming mananampalataya, ang pag-alala sa pangako ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga sinabi kahit gaano pa katagal ang lumipas. Ang mga pangyayari sa kasaysayan ay maaaring magbago, ngunit ang salita ng Diyos ay nananatili. Sa bawat henerasyon, ang mga tao ay patuloy na nakakakita ng katibayan ng kanyang katapatan. Dahil dito ang puso ng mga mananampalataya ay patuloy na nagtitiwala sa plano ng Diyos. Ika-6, ang pagbabalik loob ng mga tao sa panahon ng mga tanda. Sa maraming bahagi ng Biblia ipinapakita na ang mga tanda at pangyayari sa mundo ay maaaring magdala ng mga tao pabalik sa Diyos. Kapag ang mga tao ay nakakaranas ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, madalas nilang hanapin ang presensya ng Panginoon. Ito ay dahil ang puso ng tao ay naghahanap ng pag-asa at kapayapaan sa gitna ng problema. Ang mga pangyayaring nagaganap sa mundo ay nagiging paalala na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa material na bagay. Ito ay isang paanyaya upang ang tao ay magbalik loob at magtiwala sa Diyos. Sa kasaysayan ng pananampalataya, maraming beses nang nakita ang ganitong pangyayari. Kapag ang mga bansa ay nahaharap sa digmaan o sakuna, maraming tao ang nagsisimulang manalangin at lumapit sa Diyos. Ang mga sandaling ito ay nagiging pagkakataon upang ang puso ng tao ay magising sa espiritual na katotohanan. Ang mga salita ng Diyos ay nagiging ilaw na gumagabay sa mga taong naghahanap ng direksyon. Sa ganitong paraan, ng mga pagsubok ay nagiging daan upang ang pananampalataya ay lumalim. Sa aklat ng 2 Chronicles 7 verse 14 ay ganito ang sinasabi, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Ang talatang ito ay nagpapakita ng malinaw na paanyaya ng Diyos sa kanyang bayan. Ipinapahayag nito na ang kapatawaran at paggaling ay darating. Kapag ang mga tao ay lalapit sa Diyos nang may kababaang loob, ito ay isang pangako na puno ng pag-asa para sa mga taong naghahanap ng pagbabago. Kapag ang mga tao ay nagpapakumbaba at lumalapit sa Diyos, nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang puso. Ang panalangin ay nagiging tulay upang ang tao ay makipag-usap sa Panginoon. Sa bawat panalangin ng puso ay unti-unting napupuno ng kapayapaan at pag-asa. Ang paghingi ng kapatawaran ay nagiging simula ng isang bagong buhay. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagbabalik loob sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Para sa maraming mananampalataya, ang mga tanda sa mundo ay hindi lamang babala kundi paanyaya. Ito ay paanyaya upang ang bawat isa ay lumapit muli sa Panginoon. Sa gitna ng kaguluhan, ang presensya ng Diyos
ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Ang mga pangako sa Biblia ay nagpapaalala na ang Diyos ay handang tumanggap sa sinumang lalapit sa Kanya. Sa ganitong paraan, ang bawat pagsubok ay maaaring maging simula ng mas matibay na pananampalataya. Ikapito, ang pagdating ng mga pagsubok bago ang dakilang pagbabago. Sa maraming bahagi ng Biblia ipinapakita na bago dumating ang mga dakilang pagbabago ay may mga panahon muna ng matinding pagsubok. Ang mga sandaling ito ay madalas na nagdudulot ng takot at pagkalito sa maraming tao. Ngunit para sa mga mananampalataya, ang mga pagsubok na ito ay hindi lamang simpleng pangyayari. Ito ay maaaring bahagi ng mas malalim na plano ng Diyos sa kasaysayan ng mundo. Ang bawat pagsubok ay nagiging paalala na ang pananampalataya ay kailangang manatiling matatag. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay puno ng mga digmaan at mga alitan sa pagitan ng mga bansa. Sa bawat panahon, ang mga tao ay nakakaranas ng mga pangyayaring nagdudulot ng pangamba. Kapag ang mga balita tungkol sa tensyon at digmaan ay kumakalat, maraming tao ang nagsisimulang magtanong tungkol sa kinabukasan. Ang ganitong mga sandali ay nagiging pagkakataon upang ang mga tao ay maghanap ng sagot sa mga salita ng Biblia. Dito nila natatagpuan ang mga paalala na ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa kasaysayan. Sa aklat ng Matthew 24 verse 6 ay ganito ang sinasabi, "And you shall hear of wars and rumors of wars, see that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet." Ang talatang ito ay nagsasabi na ang mga digmaan at balita tungkol sa digmaan ay bahagi ng mga pangyayaring mararanasan ng mundo. Gayunpaman, malinaw din na ipinapahayag na ang mga ito ay hindi pa ang katapusan. Ito ay paalala na ang plano ng Diyos ay mas malawak kaysa sa mga pangyayari na nakikita ng tao. Kapag naririnig ng mga tao ang mga balita tungkol sa digmaan, madalas silang nakakaramdam ng takot. Ngunit ang mga salita ni Jesus ay nagbibigay ng kakaibang pananaw sa mga pangyayaring ito. Sa halip na mawalan ng pag-asa ang mga mananampalataya, ay inaanyayahan na magtiwala sa Diyos. Ang mga pangyayari sa mundo ay hindi kailanman makakapigil sa katuparan ng Kanyang plano. Ito ay nagbibigay ng lakas ng loob sa mga taong nananalig sa Kanya. Para sa maraming mananampalataya, ang mga pagsubok na ito ay nagiging pagkakataon upang palalimin ang kanilang pananampalataya. Ang bawat hamon ay nagiging paalala na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa Diyos. Habang ang mundo ay dumaraan sa mga mahihirap na panahon, ang puso ng tao ay natutong umasa sa Panginoon. Ito ay nagiging sandali upang alalahanin ang Kanyang mga pangako sa Biblia. Sa ganitong paraan, ng pananampalataya ay nagiging ilaw na gumagabay sa gitna ng kadiliman. Ikawalo, ang kapangyarihan ng panalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem. Sa buong kasaysayan ng Biblia, ang Jerusalem ay may napaka-espesyal na lugar sa puso ng maraming mananampalataya. Ito ang lungsod kung saan naglakad ang mga propeta at kung saan ipinahayag ang maraming salita ng Diyos. Dito rin naganap ang maraming mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus. Dahil dito, ang lungsod na ito ay patuloy na naging sentro ng panalangin ng mga mananampalataya sa buong mundo. Maraming tao ang naniniwala na ang kapayapaan ng Jerusalem ay may kaugnayan sa kapayapaan ng buong mundo. Sa tuwing may tensyon o kaguluhan na nagaganap sa paligid ng Jerusalem, maraming puso ang nagkakaisa sa panalangin. Ang panalangin ay nagiging paraan upang ipakita ang pagtitiwala ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. Sa halip na mawalan ng pag-asa, ang mga mananampalataya ay lumalapit sila sa Panginoon upang humingi ng gabay. Ang ganitong mga sandali ay nagpapaalala na ang Diyos ang may tunay na kapangyarihan sa lahat ng bansa. Ang bawat panalangin ay nagiging pagpapahayag ng pananampalataya sa Kanyang plano. Sa aklat ng Psalms 122 verse 6 ay ganito ang sinasabi, "Pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper that love you." Ang talatang ito ay isang malinaw na panawagan para sa mga mananampalataya na ipanalangin ang kapayapaan ng lungsod. Ipinapahiwatig nito na ang mga taong nagmamahal at nagdarasal para sa Jerusalem ay makakatanggap ng pagpapala. Ito ay paalala na ang panalangin ay may mahalagang papel sa buhay ng pananampalataya. Kapag ang isang tao ay nananalangin, hindi lamang siya nagsasalita kundi siya ay naglalagay ng kanyang tiwala sa Diyos. Ang panalangin ay nagiging tulay
upang ang puso ng tao ay makalapit sa presensya ng Panginoon. Sa bawat panalangin ang takot ay napapalitan ng pag-asa at kapayapaan. Ito ang dahilan kung bakit ang panalangin ay mahalagang bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Sa pamamagitan nito ang tao ay natututong ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Para sa maraming mananampalataya ang panalangin para sa Jerusalem ay hindi lamang tradisyon. Ito ay isang paraan upang makiisa sa plano ng Diyos para sa mundo. Habang ang mga bansa ay dumaraan sa iba-ibang pagsubok, ang panalangin ay nagiging liwanag ng pag-asa. Ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay nakikinig sa mga pusong lumalapit sa Kanya. Sa ganitong paraan ang pananampalataya ay patuloy na nagbibigay lakas sa mga taong nananalig sa Panginoon. Ika-siyam, ang pangako ng pagbabalik ng anak ng tao. Sa maraming bahagi ng Biblia ipinangako na darating ang araw na muling babalik ang anak ng tao. Ang pangakong ito ay nagbibigay ng pag-asa sa puso ng maraming mananampalataya sa buong mundo. Habang ang mundo ay dumaraan sa iba-ibang pagsubok, ang pangakong ito ay nagiging ilaw na gumagabay sa pananampalataya ng tao. Ito ay nagpapaalala na ang kasaysayan ng mundo ay may patutunguhan ayon sa plano ng Diyos. Ang pagbabalik ng Panginoon ay isa sa pinakamahalagang pag-asa ng pananampalatayang Kristiyano. Sa mga unang panahon, ang mga tagasunod ni Jesus ay patuloy na nabuhay na may pananabik sa kanyang pagbabalik. Ang kanilang pananampalataya ay naging matatag kahit sa gitna ng pag-uusig at paghihirap. Naniniwala sila na ang mga pangako ng Diyos ay tiyak na matutupad sa tamang panahon. Ang paniniwalang ito ay nagbigay sa kanila ng lakas upang manatiling tapat sa kanilang pananampalataya. Hanggang ngayon ang parehong pag-asa ay patuloy na buhay sa puso ng maraming mananampalataya. Sa aklat ng Acts 1 verse 11 ay ganito ang sinasabi, "This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as you have seen him go into heaven." Ang talatang ito ay nagsasalita tungkol sa pangako na si Jesus ay muling babalik. Ipinapakita nito na ang kanyang pag-alis ay hindi ang katapusan ng kanyang gawain sa mundo. Sa halip, ito ay paghahanda para sa isang dakilang pagbabalik na makikita ng lahat. Ang pangakong ito ay nagbibigay ng malalim na kahulugan sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ay nagpapaalala na ang kasalukuyang buhay ay bahagi lamang ng mas malaking plano ng Diyos. Habang hinihintay ng mga tao ang araw na iyon, sila ay inaanyayahan na mamuhay ng may pananampalataya at pag-ibig. Ang bawat araw ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang kabutihan at awa ng Diyos sa kapwa. Sa ganitong paraan, ang pag-asa sa pagbabalik ng Panginoon ay nagiging inspirasyon sa pang-araw-araw na buhay. Para sa maraming mananampalataya, ang pangakong ito ay nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Ito ay nagpapaalala na ang huling kabanata ng kasaysayan ay nasa kamay ng Diyos. Kahit gaano man kalaki ang mga pagsubok, ang pag-asa sa Panginoon ay nananatiling buhay. Ang mga salita sa Biblia ay nagbibigay lakas upang magpatuloy sa pananampalataya. Sa puso ng bawat nananalig, nananatili ang paniniwala na ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Ika-10. Ang paanyaya ng Diyos na maging handa ang bawat puso. Sa bawat pahina ng Biblia, makikita ang paanyaya ng Diyos para sa tao na maging handa sa kanyang presensya. Ang mga salita ng mga propeta at ni Jesus ay puno ng paalala na ang buhay ng tao ay may mas malalim na layunin. Hindi lamang ito tungkol sa mga pangyayari sa mundo, kundi tungkol sa kalagayan ng puso ng bawat isa. Habang ang mundo ay patuloy na nagbabago, ang paanyaya ng Diyos ay nananatiling pareho. Ito ay paanyaya na lumapit sa Kanya at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Sa maraming pagkakataon, ang tao ay nagiging abala sa mga bagay ng araw-araw na buhay. Ang mga problema at mga pangarap ay minsan nagiging dahilan upang makalimutan ang espiritual na bahagi ng buhay. Ngunit ang mga paalala sa Biblia ay patuloy na tumatawag sa puso ng tao. Ito ay nagsasabing ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang piliin ang landas ng pananampalataya. Sa aklat ng Revelation 3 verse 20 ay ganito ang sinasabi, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him, and he with me." Ang talatang ito ay nagpapakita ng larawan ng Panginoon na kumakatok sa puso ng tao. Hindi niya pinipilit ang sinuman, kundi inaanyayahan niya ang bawat isa
na magbukas ng kanilang puso. Kapag ang tao ay tumugon sa paanyayang ito, nagkakaroon ng bagong relasyon sa Diyos. Ang pagbubukas ng puso sa Panginoon ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig at paggabay. Ito ay simula ng isang bagong buhay na puno ng pag-asa at kapayapaan. Sa ganitong relasyon, ang tao ay natutong magtiwala sa Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ang presensya ng Panginoon ay nagiging ilaw na gumagabay sa bawat hakbang ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang paanyaya ng Diyos ay napakahalaga para sa bawat isa. Para sa maraming mananampalataya, ang mga tanda at pangyayari sa mundo ay paalala lamang ng isang mas mahalagang katotohanan. Ang pinakamahalagang paghahanda ay ang paghahanda ng puso sa harap ng Diyos. Ang mga salita sa Biblia ay patuloy na nagtuturo ng landas tungo sa buhay na may kabuluhan. Sa bawat sandali, ang tao ay may pagkakataon na lumapit sa Panginoon at baguhin ang kanyang buhay. Sa ganitong paraan, ang pananampalataya ay nagiging gabay na magdadala sa tao sa liwanag ng Diyos. Habang iniisip natin ang lahat ng mga pahiwatig at tanda na ibinahagi ni Jesus sa atin, mahalagang tandaan na ang bawat pangyayari sa mundo ay may malalim na kahulugan sa plano ng Diyos. Ang bawat kaganapan mula sa silangan at kanluran ay paalala na ang Diyos ay may kontrol at ang kanyang mga salita ay patuloy na gumagabay sa atin. Hindi lamang ito mga kwento o propesiya, kundi buhay na gabay para sa bawat isa na nagnanais na maging matatag sa pananampalataya. Ang pag-unawa at pagninilay sa mga salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat maging ilaw sa ating buhay at sa buhay ng iba. Ang mga salita ni Jesus ay hindi natatapos sa nakaraan lamang, kundi patuloy na nagbibigay ng direksyon at pag-asa sa bawat henerasyon. Kapag tayo ay nananatiling mapagmatyag sa espiritual na mga tanda at handa sa bawat pangyayari, ang ating relasyon sa Diyos ay lalong lumalalim. Ang mga propesiya at pangyayari sa Israel at sa buong mundo ay hindi dapat ikatakot, kundi dapat maghatid ng mas malalim na pag-unawa at lakas ng loob. Sa pamamagitan ng pananampalataya, panalangin, at pagsunod sa mga salita ng Diyos, natututo tayong mamuhay ng may kahulugan at pag-asa. Ito rin ay paanyaya upang maging inspirasyon sa iba at maging bahagi ng pagpapalaganap ng liwanag ng Panginoon sa mundo. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng hakbang na ito ay makakatulong upang mas marami pang tao ang makarinig ng mga salita ng Panginoon at matutong mamuhay ng may pananampalataya. Sa bawat subscribe, like at share, tayo ay nagiging kasangkapan upang ipalaganap ang kabutihan at aral ng Diyos sa mas maraming puso. Habang patuloy nating iniingatan ang ating pananampalataya, tandaan natin na ang Diyos ay laging kasama at gumagabay sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. Manatili tayong matatag, gising sa espiritual na katotohanan, at laging handa sa kanyang plano para sa atin at sa buong mundo.